Ito na mga Lods, welcome sa Manhua TV Tag Recap. Ito na ang latest chapter ng ating recap ni Yunnan. Kung hindi mo pa napapanood ang mga naunang kabanata, siguraduhin mong silipin ang mga ito sa channel ko. Ngayon, walang paligoy-ligoy pa, simulan na natin ang kwento. Sa nakaraang kabanata ay sumalakay ang grupo ng mga kalaban sa Jongnan sect at leader ang mga kalaban ay lumapit kay Yunnan at ininsulto siya. Hindi na nga nakapagpigil ang ating bida ay agad itong sumugod at umatake. Tumulong rin sa laban si Won Chang, habang nakikipaglaban si Yunnan sa leader ay gumamit ito ng skill na tinawag niyang Phantom Step at agad siyang napunta sa likod ng kalaban at sinaksak ito sa likod. Nagulat ang kalaban nang makita niyang nakabaon sa kanya ang espada ni Yunnan at bumagsak ito sa lupa habang naliligo sa sariling dugo. Pagkatapos nilang pagpapatayin ng mga kalaban ay namangha ang mga mandirigma ng Jongnan sect dahil walang kahirap-hirap nilang pinatumba ang mga kalaban. Samantala dumating ang Immortal Sword at si Maewa at nagulat sila sa kanilang nakita. Sinabi ng matandang Immortal Sword kay Yunnan na may utang na sa kanya ang Jongnan sect. Pagkatapos ay humingi ng pahintulot si Yunnan na maaari ba siyang mag-training sa lugar na ito. Pagkatapos ay nagsimula ng magpamalas ng talento ang Lightning Genius na ikanugulat ng lahat habang napaiyak ang matandang Immortal Sword at tinawag siyang Sword Master. Pinangalanan ni Yunnan ang kanyang bagong sword technique na Radiant Sword Flow. Kinagabihan pagkatapos ng mga pangyayari ay nag-usap si Yunnan at Maewa. Sinabi ni Maewa na gusto niyang maging Grandmaster. Nang marinig ito ni Yunnan ay sinabi niya sa dalaga na susuportahan niya ito sa kanyang leuna na animoy nagpapakyut pa ito sa dalaga. Habang si Maewa naman tumitig sa binata habang namumula ang pisngi. Pagpapatuloy. Nag-umpisa ang kabanata sa pagtitig ni Yunnan kay Maewa, sabay sabing, susuportahan niya ito sa kanyang layunin. Bahagyang namula si Maewa, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sa isip-isip ni Maewa na, sinabi ni Yunnan kanina ay tuturuan siya nito. At nahihiya ang dalaga na humingi ng pabor sa binata ngunit agad ding kumalma at lumunok ng laway at halatang magsasalita na ito, saka pinag-krus ang kanyang mga kamay bilang tanda ng paggalang. Sa sandaling iyon ay lakas loob niyang sinabi kay Yunnan na, hinihiling niya ang tulong ng binata para maibalik ang Nine Sun Sword Form Technique, sabi niya nang may matinding determinasyon. Dagdag pa niya na, ipinapangako niyang paglilingkuran niya si Yunnan ng may buong pasasalamat hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Nagtaka si Yunnan sa mga binitawang salita ni Maewa habang nagniningning ang payapang sikat ng araw sa lupa, sama-sama sa kalmadong aura ng kabundukan. Sa mundo ng martial arts, walang mas marangal kaysa sa pagbabahagi ng kaalaman sa sining ng pakikipaglaban. Tinanong ng dalaga ang binata na, hindi ba posible ang kanyang kahilingan? Na animoy nagmamakaawa ito na parang cute na pusa. Ang kanyang mga labi ay bahagyang bumuo ng pulang kurba, ang kanyang kahilingan ay hindi basta-basta. Ang kumpiyansa sa kanyang mga mata ay parang apoy na hindi kailanman mamamatay. Tumango si Yunnan at sinabing, Tara na, hindi ito magtatagal. Bahagyang ngumiti si Maewa nang marinig ito dahil pumayag din sa wakas ang ating bida. Sabay sabing, kahanga-hanga, at kapanapanabak ito. Naglakad sila ng magkatabi. Ibang-iba ang pakiramdam, kasama niya mismo ang Cloud Sword Dragon ng Jongnan sect. Ang makatanggap ng tulong mula sa isang dalubhasang mandirigma ay hindi isang pangkaraniwang pangyayari. Mula sa malayo, pinagmamasdan sila ng Sword Immortal, nakapamulsa ang kanyang mga kamay sa likuran, at natatanaw ang dalawa na tila nagulat ito, at nagdududa dahil baka may balak ang ating bida sa dalaga at baka may mangyayaring date, joke lang mga Lods. Malaki ang ipinagbago ng ekspresyon ng matandang Immortal Sword mula noong una silang magkita ni Yunnan. Simula nang masaksihan niya ang Radiant Sword style, nag-iba ang tingin niya kay Yunnan. Nang marating nila ang gilid ng isang bangin, nanatili silang tahimik at nag-aabang. Si Yunnan ang unang bumasag ng katahimikan at sinabi kay Maewa na ang una sa lahat ay ipapaliwanag niya ang mnemonic chants. Nanlaki ang mga mata ni Maewa nang sabihin ito sa kanya ni Yunnan. Agad itong kinumpirma ni Maewa, tanong niya, sandali lang, sinabi mo bang mnemonic chants? Sa sandaling iyon ay napaisip si Yunnan, sinabi niya na, marahil ay isa itong kahibangan. Hindi lang iyon dahil nakahanap pa siya ng mga palatandaan, at nakagawa pa si Yunnan ng mnemonic chant. Nananatiling kalmado si Yunnan at sinabi sa dalaga na,
Oo, isang mnemonic chant, pero hindi ito eksaktong pareho. Ang bahaging iyon ay nakasalalay na sa Grandmaster Sword Dragon. Muling bumilis ang takbo ng isip ni Maiwa. Hindi niya akalain na may ganitong talento sa mundo. Nagtataka si Yunan sa dalaga dahil sa mga titig nito sa kanya. Pagkatapos ay nagsimula ng mag-demonstration si Yunan habang hawak ang kanyang espada at nakataas ito. Sinundan ni Yunan ang manifestasyon ng teknik mula sa bakas ng espada. Sa isip-isip niya na, hindi ito magiging mahirap sa kanya, naisip niya habang sinusurang muli ang mga marka ng espada na nakaukit sa bangin. Ngunit ang muling pagbubuo ng bawat mnemonic chant ay isang ganap na kakaibang hamon. Tumingin siya kay Maiwa at nagsalita ng matatag. Ngunit lumipat ang eksena. Sa sumunod na araw kinabukasan, ay lumapit ang matandang Immortal Sword kay Yunan na may seryosong ekspresyon. Sinabi niya kay Yunan. Matapos niyang marinig ang mnemonic na sinasabi ni Yunan kahapon ay naramdaman niyang bumagsak siya sa estado ng Inner Demon. Naguluhan dito si Yunan at tinanong niya ang matandang Immortal Sword kung ano ang ibig sabihin nito. Ang Inner Demons ay isang kaguluhan sa isipan at katawan na humahadlang sa kaliwanagan o enlightenment. Tinitigan ng elder ng Zhongnan si Yunan ng may kakaibang tingin, nagpatuloy ang elder sa pagsasalita. Mukhang nagulat siya sa talento ni Yunan. Makikita natin si Maiwa na nanlumo ito dahil bumagsak siya sa estado ng Inner Demon. Sinabi pa ng matandang Immortal Sword na si Maiwa raw ay walang sinumang martial artist ang pwedeng maitapat sa kanya sa bayan ng Shaanxi. Dagdag pa dito ay palagi siyang pinupuri ng maraming tao dahil sa pagkakaroon niya ng mahusay na martial art, muling nagsalita si Yunan at sinabing si Maiwa ang pinakamahusay sa mundo. Ngunit mababakas sa mukha ng matandang Immortal Sword na mukhang nadismaya ito at nahihiya. Tahimik na tumango ito at sinabing. Ngunit sa unang pagkakataon ay naramdaman niyang walang halaga ang kanyang talento matapos niyang makita ang isang tunay na bagay, ngunit inilayo ni Yunan ang kanyang tingin sa matanda at sinabi dito na ito'y isang walang kabuluhan. Ang Sword Dragon ay higit na mas mataas ang antas kaysa sa kanya. Bagamat nagmamadali, hindi agad maunawaan ni Yunan kung paano ang talento o edad ay hindi sapat na pamalit sa kasalukuyang estado ng isang mandirigma. Habang iniiling niya ang ulo, natawa ng mahina ang elder ng Zhongnan na tila nahalata niya ang pagiging humble ni Yunan, sinabi pa ng matandang Immortal Sword na kay laking pagkakamali ng kalangitan, nakakahiyamang sabihin ngunit hindi lang talento ang ipinagkaloob sa iyo, kundi pati ang hindi matatawarang pagnanais na hanapin ang wala sa iyo. Isang hindi makatarungang biyaya sa mundo. Napailing si Yunan nang marinig ito at tila nagtataka ito sa pinagsasabi ng matanda. Sa sandaling iyon sa isang iglap, isang boses ang umalangaw-ngaw at tinatawag ang kanilang mga pangalan, agad silang napalingon dito. At bago pa nila namalayan, naroon na siya sa harapan nila. Si Maiwa pala ito ang kanyang buhok ay marahang sumasayaw sa hangin habang tumatakbo ito palapit sa kanila at huminto siya sa pamamagitan ng pagbibigay galang sa elder ng Zhongnan at kay Yunan, dahil sa walang tigil itong nagsasanay ay sinabihan siya ng matandang immortal na Cloud Sword Dragon, narito ka na. Alam kong malalampasan mo ito agad aniya, habang si Yunan ay binati rin siya. Si Maiwa, ang mismong pinag-uusapan nila. Halos butot balat na si Maiwa, ang kanyang balat ay maputlang mapatla, halos parang isang multo dahil sa kapaguran sa pagsasanay, habang nakatingin ito kay Yunan ng mainit. Matapos niyang batiin ang Sword Immortal, magalang niyang sinaluduhan si Yunan na may matibay na ekspresyon. At sinabi niya kay Yunan na, kapatid na Yang, dahil ikaw ang unang nakapag-aral ng mnemonic chants na tutunan ito, maaari mo bang ipakita sa akin ang teknik ng espada? Sumagot si Yunan. Oo, sumasang-ayon ako. Tinanong pa niya si Yunan kung maaari ba niyang tulungan siya sa pag-practice ng 9-sun sword form technique. Aniya kung magsasanay sila ng magkasama ay matutugunan nila ang kakulangan ng isa't isa at magpapabilis pa sa kanilang pag-unlad kumpara sa pagsasanay ng mag-isa. Saglit na natahimik si Yunan habang nakatingin ito sa dalaga na tila nagtataka ito kung bakit ganito siya kadesidido, bago magsalita ay napailing ito at sinabi sa dalaga na, pasensya na, ngunit, ni ako mismo ay wala ng sapat na oras upang sanayin ang sarili kong swordsmanship. Napabuntong hininga si Maiwa, halatang nadismaya, ngunit bago pa siya tuluyang mawala ng pag-asa, idinugtong ni Yunan. Ngunit,
Dahil pareho ang ating pundasyon sa espada ay sapat na ang pagmasdan natin ang estilo ng isa't isa, na labis itong ipinagtaka ng dalaga. Sinabi pa sa kanya ni Yuna na habang pinapractice niya ang Radiant Sword Style ay maaaring manatili sa tabi niya ang dalaga. Nagulat si Maewa nang marinig ito at naguguluhan. Tinanong niya si Yunan kung ang ibig niyang sabihin ay gusto niyang ipakita sa kanya ang buong martial arts training niya. Agad itong kinumpirma ni Yunan sa kanya. Oo, sagot ni Yunan. Grandmaster Sword Dragon, dapat kang magsanay ng 9-Sun Sword Form Technique aniya. Nanlaki ang mga mata ni Maewa at napaisip siya at sinabing, masusubaybayan na niya ang pagsasanay ng Radiant Sword Style. Para sa unang pagkakataon, lumitaw ang paghanga sa mukha ni Maewa at natuwa ito at sinabing hindi siya ang Grandmaster, kundi si Yunan ito, ngunit iba ang reaksyon ng nasa paligid. Muling nagsalita ang Elder at patuloy itong nagsasalita ng makata at sinabing, ang pagiging bukas palad ay may hangganan. Ang sisidlang nakalaan para sa mundo ay puno na. Ang elder ng Jongnan ay tahimik na tumango, ngunit ang ekspresyon niya ay nagbago, tila mas naging favorable ang kanyang pagtingin kay Yunan. Nang marinig ni Yunan ang sinabi ng matandang Immortal Sword ay may napagtanto siya. Sa puntong ito, ipinakita ang isang alaala mula sa nakaraan. Habang nakikinig si Yunan, isang tinig mula sa kanyang alaala ang lumitaw na sinasabing, hindi kailanman dapat panoorin ang pagsasanay ng ibang tao sa martial arts. Napaisip si Yunan na papatanong sa nagsalita. Si Majin pala ang nagsalita kanina at sinabi niya na, nasanay na akong pag-usapan ang martial arts sa Magwang Pavilion, kaya nakalimutan ko ang panuntunang ito. Nagsalita rin si Chong Maying at sinabing, kahit isang laban hanggang kamatayan ay hindi nakakagulat kung ito ay may kaugnayan sa lihim ng pagsasanay sa martial arts. Tinanong ni Yunan, ngunit kahit si Master Majin ay ipinapakita sa atin ang martial arts upang maturuan tayo. Nagsasanay rin tayong lahat ng magkakasama, hindi ba? Sumagot si Beck Morrow. Magkaiba ang ipinapakitang teknik sa pagtuturo at sa tunay na pagsasanay. Ang seryosong pagsasanay ay hindi dapat ipakita o panuurin. Habang inaalala ito ni Yunan, napagtanto niya, lubos na ipinagbabawal ang panunood ng pagsasanay ng iba. Isa itong hindi masyadong pinag-uusap ang batas sa mundo ng martial arts. Tahimik siyang nakatayo sa harapan nila, malalim ang iniisip, sa isip niya sinabi niyang, dumarami na ang mga maling akala. At tuluyang huminto sa pag-iisip si Yunan. At nagsimula na siyang maghanda sa pagsasanay habang nasa tabi niya si Maewa at nakatingin sa espada. Halos sabay nilang binunot ang kanilang mga espada sabay huminga ng malalim. Sabay humakbang pasulong at nagsimulang magpakitang gilas sa kanilang kagilahilalas na sword martial arts. Habang gumagalaw si Yunan, napaisip siya at pabulong niyang binigkas sa kanyang isipan at inaktibo ang mnemonic chant. Ang daloy ng chi sa Radiant Sword Style ay lubos na naiiba sa Shihua Infinite Fist. Kung sa Shihua Infinite Fist ay bawat suntok ay isang hiwalay na pag-atake, ang Radiant Sword Style naman ay isang tuloy-tuloy na agos, walang pag-aalinlangan sa bawat galaw ng espada. Lahat ng kanyang nararamdaman sa pamamagitan ng talam ay tila konektado sa kanyang katawan. Dahil ako mismo ang lumikha nito, wala nang iba. Ako ang tunay na nagmamay-ari ng Radiant Sword Style. Habang ipinapractice niya ang kanyang martial arts, patuloy na naglalaro ang mga kaisipang ito sa kanyang isipan. Samantala, tinitigan ni Maewa si Yunan at may napansin siya dito, tahimik na nag-iisip, sinabi niya na, noong una, ay malapit ko nang matutunan ang 9-Sun Sword Form kaysa sa kanya. Ang kanyang estilo ng espada ay tila magaspang noong una, ngunit sa husay ng pag-unawa, bigla na lang siyang nakahabol. Sabay kaming nagsanay ng bagong teknik ng espada, ngunit ang pagitan ng aming martial achievements ay napakalayo aniya. Napabuntong hininga siya, ngunit hindi ito narinig ni Yunan. Sa kabilang panig, huminto si Maewa at nanatiling nakatayo, tahimik na pinagmamasdan si Yunan habang nagsasanay ito ng swordsmanship. Ngunit biglang nanlaki ang mga mata niya nang mapansin niya si Yunan na bigla na lang nagbago ang kanyang bilis. Nag-iba ang kanyang galaw, naisip ni Maewa, kasabay ng paglunok ng kanyang katahimikan, habang patuloy pa rin itong pinagmamasdan ang mga galaw ni Yunan dahil ang bilis ng Desolate Sword ay nagbago. Ilang saglit pa, ang Swift Sword Technique na napakabilis ay unti-unting isinama sa estilo ni Yunan.
Sa gitna ng umaagos na liwanag ng Radiant Sword Style ay dahan-daang kumakalat sa paligid ang matinding puwersa nito at nararamdaman ito ni Maiwa, habang nakatingin siya sa binata na tila may napansin itong kakaiba, at nang maunawaan na niya ito, ay agad niyang napagtanto na ang kanyang quick sword form technique na isang mabilisang galaw sa espada ay nalampasan pa ni Yunan at tinunaw ito. Labis niyang ikinagulat ito at nanlaki ang mga mata dahil napagtanto niya na hindi pala siya ang True Dragon na may hawak ng Treasure Pearl, kundi ibang tao. At wala nang iba kundi ang ating bida. Isang kakaibang pakiramdam ng pagkatalo ang bumalot sa kanya, isang pagkatalo dulot ng nakakapanghilakbot na talento sa martial arts. Ang tunay na master na may malalim na internal energy cultivation ay nagtataglay ng tinatawag na glint, isang liwanag sa mata na nakakatakot, tulad ng isang mabangis at malakas na dragon. Ang dati malinaw at nagniningning na mata ni Maiwa ay tila lumabo, unti-unting nawala ang kanyang focus. Tinunaw ni Yunan ang kanyang quick sword form technique. Ang tunay na may hawak ng Dragon Pearl ay hindi siya, kundi si Yunan. At dito na nagtatapos ang chapter. Abangan ang kapanapanabik na mangyayari sa susunod na kabanata. Ano sa tingin niyo ang naging reaksyon ni Maiwa, makakasabay pa kaya siya sa ating bida? At paano kaya makakaapekto ang talento ni Yunan sa MERM? Iwan niyo ang inyong mga opinyon sa comment section. At kung nagustuhan niyo ang video, huwag kalimutang i-like.